2 Kings chapter 17. Si King Hosea ng Israel. Noong ika-12 na taon ng paghahari ni Ahaz sa Juda, naging hari naman ng Israel si Hosea na anak ni Ela. 9 years siyang naghari sa Samaria. Ginawa niya kung anong masama sa paningin ni Lord, pero di kasing sama ng mga ginawa ng mga hari sa Israel na nauna sa kanya. Sinalakay ni King Shalmaneser ng Assyria si Hosea. Napasailalim si Hosea sa power ni Shalmaneser at pinagbayad siya nito ng tax taon-taon. Pero nalaman ni Shalmaneser na niloloko siya ni Hosea. Nagpadala kasi si Hosea ng mga messengers kay King So ng Egypt at di na siya nagbayad ng annual tax sa hari ng Assyria gaya ng dati niyang ginagawa. Kaya pinakulong ni Shalmaneser si Hosea. Pumagsak ang Israel. Sinalakay ni Shalmaneser ang buong lupain ng Israel. Pagdating nila sa Samaria, 3 taon nila itong pinaliputan. Noong ika-9 na taon ng paghahari ni Hosea, nasakop ng hari ng Assyria ang Samaria. Dinala niya bilang mga bihag sa Assyria ang mga Israelites at kinalat sa city ng Hala, sa Habor River, sa Gozan, at sa mga cities ng Media. Bumagsak ang mga Israelites kasi nagkasala sila kay Lord na Diyos nila na naglabas sa kanila sa Egypt mula sa kamay ng hari nito. Nag-worship pa sila sa ibang Diyos at sumunod sa mga kaugalian ng mga bansang pinalayas ni Lord mula sa lupaing sinakop nila. Sumunod din sila sa mga kaugaliang sinimulan ng mga hari ng Israel. Patagong ginawa ng mga Israelites ang mga bagay na labag sa kalooban ni Lord na Diyos nila. Nagpagawa sila para sa sarili nila ng mga altar sa matataas na lugar sa lahat ng bayan nila, mula sa pinakamaliit na village hanggang sa pinakamalaking city. Naglagay din sila ng mga banal na haligi at mga ribulto ni Asherah sa bawat hill at sa lilim ng bawat puno. Nagsunog sila ng insenso sa lahat ng altar sa matataas na lugar, gaya ng ginawa ng mga bansang pinalayas ni Lord sa mga lupaing sinakop nila. Nagalit si Lord dahil sa makasamaang ito. Hindi nila sinunod ang utos ni Lord na huwag mag-worship sa mga Diyos-Diyosan. Nagpadala si Lord ng mga prophets para bigyan ng warning ang Israel at Judah. Sinabi nila, talikuran nyo ang mga kasamaan nyo at sundin nyo ang mga commandments at utos ko ayon sa law na binigay ko sa mga ancestors nyo at pinadala ko sa inyo gamit ang mga servants kong prophets. Pero hindi sila nakinig. Instead, nagmatigas pa sila gaya ng mga ancestors nila na di nagtiwala kay Lord na Diyos nila. Pinaliwala nila ang mga utos ni Lord, pati na ang kasunduan na ginawa niya sa mga ancestors nila. Hindi rin nila pinansin ang mga warning sa kanila ni Lord. Nag-worship sila sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan at naging walang kwenta rin sila. Ginaya nila ang mga kaugalian ng mga bansang nakapaligid sa kanila at ginawa ang mga bagay na pinagbawal ni Lord. Nireject nila ang lahat ng utos ni Lord na Diyos nila at gumawa ng mga bakal na images ng 2 batang baka para i-worship. Gumawa sila ng ribulto ni Asherah. Nag-worship sa araw, buwan at mga stars at nag-serve kay Baal. Sinunog nila ang mga anak nilang lalaki at babae bilang offering sa mga Diyos-Diyosan. Nagtanong sila sa mga manghuhula at sa mga nagko-consult sa espiritu ng mga patay. Nahumaling sila sa paggawa ng masama sa paningin ni Lord na sobrang kinagalit niya. Kaya pinalayas ni Lord mula sa harapan niya mga Israelites, except sa tribe ni Judah. Pero hindi rin sumunod ang mga taga-Judah sa mga utos ni Lord na Diyos nila. Instead, ginaya nila ang mga kaugaliang sinimulan ng mga tao sa Israel. Nireject ni Lord ang lahat ng Israelites. Pinarusahan niya sila at pinabayaang mapasakamay ng mga kalaban hanggang sa palayasin sila ni Lord sa harapan niya. After ihiwalay ni Lord ang Israel sa Judah, pinili ng mga Israelites si Jeroboam na anak ni Nebat para maging hari nila.
Siya ang naging dahilan kung bakit tinalikuran ng Israel si Lord at gumawa sila ng kasuklam-suklam na kasalanan. Kinaya nila ang mga kasamaan ni Jeroboam at hindi nila tinalikuran ang mga kasalanang ito, kaya pinalaya sila ni Lord mula sa harapan niya, gaya ng warning niya sa lahat ng servants niyang prophets. Tinala bilang bihag sa Assyria ang mga Israelites kung saan sila naninirahan hanggang ngayon. Nanirahan sa Israel ang mga taga-Assyria. Kumuha ang hari ng Assyria ng mga taga-Babylon, Cuth, Eva, Hamath at Sepharvaim at nilipat ang mga ito sa mga cities ng Samaria kapalit ng mga Israelites. Inangkin ng mga taong ito ang Samaria at doon na tumira. Nung una silang manirahan sa Samaria, hindi sila nag-worship kay Lord, kaya nagpadala si Lord ng mga layon na pumatay sa ilan sa kanila. May taong nagsabi sa hari ng Assyria, "Walang alam sa batas ng Diyos ng lupain ang mga taong binihag mo at pinatira sa city ng Samaria. Kaya nagpadala ng mga layon ang Diyos at pinatay ang mga taong yun. Kaya inutos ng hari ng Assyria, papuntahin niyo doon ang isa sa mga priest na binihag mula sa Samaria. Patirahin niyo siya doon para ituro sa mga tao ang batas ng Diyos ng lupaing yun." At pinabalik nga ang isa sa mga priest na binihag mula sa Samaria at nanirahan ito sa Bethel. Tinuruan niya ang mga tao doon kung paano mag-worship kay Lord. Pero gumawa pa rin ng sariling mga Diyos ang mga tao at nilagay ang mga yon sa mga altar sa matataas na lugar na pinatayo ng mga taga-Samaria. May kanya-kanyang Diyos ang bawat city kung saan sila nakatira. Ginawa ng mga taga-Babylon ang Diyos na si Sukkot, Benoth. Si Nergal naman ang ginawa ng mga taga-Cuth, habang si Ashima ang ginawa ng mga taga-Hamath. Sina Nivas at Tartak ang ginawa ng mga taga-Eva. Sinunog naman ng mga taga-Sepharvaim ang mga anak nila bilang mga offering kina Adramelech at Anamelech. Winorship din nila si Lord at nag-appoint ng iba't ibang tao para magsilbing mga priest na mag-o-offer ng mga handog sa mga altar sa matataas na lugar. Nag-worship nga sila kay Lord pero nag-serve din sila sa sarili nilang mga Diyos, ayon sa paraan kung paano mag-worship ang mga bansang pinagmulan nila. Hanggang ngayon, tuloy pa rin sila sa mga dati nilang nakaugalian. Hindi talaga nila wino-worship si Lord at di sila sumusunod sa mga utos at batas na binigay ni Lord sa mga descendants ni Jacob na pinangalanan niyang Israel. Gumawa si Lord ng kasunduan sa kanila at inutusan sila na huwag kayong mag-worship sa ibang Diyos, ni luluhod, dadapa sa lupa, o mag-offer ng mga handog sa kanila. Instead, i-worship niyo si Lord na naglabas sa inyo mula sa Egypt gamit ang dakila niyang power at lakas. Dadapa kayo sa lupa at maghahandog sa Kanya. Palagi niyong susundin ng mabuti ang mga batas at utos na sinulat ni Lord para sa inyo. Huwag kayong mag-worship sa ibang Diyos at huwag niyong kakalimutan ang kasunduan ko sa inyo. Huwag kayong mag-worship sa ibang Diyos. Instead, si Lord na Diyos niyo ang inyong sambahin para iligtas niya kayo sa kamay ng mga kalaban niyo. Pero hindi sila nakinig at ginawa pa rin nila ang mga nakaugalian nila. Winorship nga nila ng mga taong ito si Lord, pero nag-serve pa rin sila sa mga inukit na ribulto. Hanggang ngayon, ginagawa pa rin ito ng mga descendants nila.